Hallelujah! Tunay ang ating Diyos. Siya po ay dumatal, siya po ay nagmamahal, at siya po ay kasama kapiling po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami ay galak sa aming puso ay umaapaw. Nagpapasalamat po kami dahil ito po ang umaga na binigay mo po upang kami ay magsama-sama, magsalo-salo sa diwa, himig, at mensahe ng Kapaskuhan. Hayaan mo, mahal na Panginoon, kayo po lamang ang maging sentro ng aming pagbubulay, ang hiwaga ng inyong pagdating, ng inyong pagdatal sa lupa. Isang bagay po na patuloy naming kami namamangha, patuloy naming pasasalamatan at pupurihin dahil hindi po kayang alamin o isipin man ng tao ang inyong napakagandang kaparaanan ng inyong plano para sa pagdating ng Mesyas ng Panginoon ng lahat. At yan po ay ang inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Namamangha po ang aming puso. Kapos po ang mga salita upang banggitin kung ano po ang nararamdaman ng mga tao, lalo na po ang mga mananampalatayang lubos na nakauunawa ng mga salita ng Diyos sa hiwagang ito ng Kapaskuhan. Aming Ama, kami din po ay nagpapasalamat dahil binigay niyo ang inyong mga anak ng pagkakataon upang magkaloob. At ito pong pagkakaloob nawa ay mula sa puso namin kung paanong ipinagkaloob ninyo ng walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan ang pangangailangan ng tao. Yan ay ang bugtong mong anak na si Kristo Jesus. Gayon din nawa po, huwag kaming mag-aalanganin o huwag kaming mag-aatubili, huwag kaming magdadalawang isip na patuloy na suportahan ang gawain ng pangangaral at paghahayag ng dalisay puro na salita at ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kaya Ama, pagpalain niyo po ang iyong mga anak na naghahanda para magdala ng kanilang pasasalamat at pagkakaloob. Kayo po ang taus-puso at Panginoon na katukin sila at taus-puso po nilang ipagkaloob ng may pasasalamat at kagalakan, hindi napipilitan ang kanilang mga pasasalamat ng ikapu at kaloob sa iyo. Papuri, pasasalamat at pagdakila ay tangi po lamang kay Kristo na aming mahal na Panginoon. Amen at Amen. Patuloy po nating pasasalamatan ng ating Diyos. Nandiyan po sa inyo ating mga screen ang mga maaari po nating kaparaanang ipadala, ang ating mga tithes and offerings o pasasalamat, lalo na po ang Kapaskuhang ito. Marami pong salamat dahil patuloy po tayong gumagawa, nagpapahayag ng mabuting balita at gayon din tumutulong sa ating kapwa. At nagpapasalamat po tayo sa inyong mga suporta at panalangin para sa gawain po ng International Baptist Church of Manila. Sa umaga pong ito, magpapatuloy po tayo sa isang panibagong serye ng Kapaskuhan. Tayo po muna ay hihinto at hindi po muna natin itutuloy yung serye patungkol sa church, about church defined. Ngayon naman po ay pasisimulan natin ang serye ng Kapaskuhan at ang pamagat po ng seryeng ito ay The Christmas Advent Series, Tinawag upang Maglingkod. Ito po ang ating pamagat sa araw na ito. At kung tayo po man ay nag-iisip ng Advent wreath, yan po ang pinakamaganda. No? Ito po ay, kumbaga ay makikita man natin ito sa marami sa mga post sa media ngayon, sa social media. Ito po tinatawag nating Christmas wreath. Hayaan niyo po na ang bawat araw ng ating o bawat linggo ng ating pagsasama ay nakatuon at nakasentro sa mensahe po ng Kapaskuhan at sa diwa nito. Hayaan niyo po na pasimulan natin ang pag-aaral na ito sa pamamagitan po ng pagkilala sa Kapaskuhan at ang kapanganakan sa lupa ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Hayaan niyong simulan ko po ang pag-aaral na ito sa ganitong bagay. Gamit po ni Lucas ang pinakamagagandang maaaring pagmula ng mga salaysay sa kanyang panahon upang maipakilala si Jesucristo bilang siyang ipinangakong Mesyas ng Diyos. Naalala niyo po na si Lucas ay hindi po lamang doktor na manggagamot, kung hindi siya rin po ay isang tagapagsaliksik ng kasaysayan o estudyante at mahilig sa usapin ng kasaysayan. Kaya po,
Ang ating Panginoong Diyos, marami pong ibinigay na pagkakataon kay Lucas upang kanyang marinig ang salaysay ukol sa kapanganakan ng Mesyas. Isa na nga po rito ang direktamenteng kanyang nakadaupalad marahil ay ang mga alagad at apostol ng Panginoon at gayon din po ang tinatawag po nating ina ng mahal na Panginoong Yesus sa lupa na si Maria. Maaaring sa mga panahon pong iyon ay marahil buhay pa si Maria. Kaya ang mga detalye ng mga salaysay ay masyadong personal at ito po nga ang ating pag-aaralan sa umagang ito na matatagpuan sa Lucas chapter 1 verses 26 to 38. Ang mga personal na bagay na yan ay wala pong nakakaalam maliban na lamang sa kay Maria na ina ng mahal na Panginoon na sa lupa na kung saan naman ay nakaantabay na ipakasal kay Jose. Tuloy po natin. So, malawak ang pagkaunawa ni Lucas sa pagpapakalat ng mabuting balita dahil una, kasama niya si Pablo sa mga mahalagang engkwentro ni Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita mula sa mga bayan at bansa ng Gentil. Ang pangunahing dahilan ng pagkakasulat ni Lucas ng kanyang mga liham ay upang dalhin ang tao sa pagkakakilala sa pagmamalasakit ng Diyos sa buong sansinukob maging sa sinumang bumabasa ng kanyang liham. Ang apat po na aklat, ang Mateo, Marcos, Lucas at maging ang Juan, ay tumatalakay sa buhay at gawain ni Kristo Jesus sa lupa. Ang lahat po na kanilang inilahad doon ay pawang totoo. Mga tunay na pahayag, tunay na mga pangyayari dahil sila po ay mga saksi sa mga totoong pangyayaring ito. Mga totoong pahayag ng mga salita ni Jesus at maging ng pagtuturo niya. Kapansin-pansin na nais ni Lucas na dalhan ng isang klaro at mensaheng mauunawaan ng mga Hudyo. Dahil ang kanya pong audience ay mga Hudyo, pero sila po ay nakapanahan na sa lugar ng mga Hentil. At gayon din naman, dito po sa ilang mga talata na ito ay mababasa natin na ang kanya ring pangunahin, isa sa mga pangunahin kanyang binabahagian ay ang mga tinatawag po nating mga Hudyo na naninirahan sa Hentil at mga Hentil na nakakilala na sa Diyos, kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya po, ito po ay mula sa konteksto ng pananampalataya. At gayon din sa konteksto ng hindi pa mananampalataya. Pareho po nilang nais dalhin ang mensaheng ito para sa mga mananampalataya at hindi pa mananampalataya. Hindi na lamang po ito basta nakasentro sa iisang bansa, ang Israel, kundi lumawak na po. Ang mensaheng ito ay para sa buong mundo. Sa unang kabanata po ng Lucas, binanggit niya na napakalaking pagpapala ang nakalaan sa lahat ng mga taong kumikilala sa paparating na Mesyas. Napakaraming mga pagkilala ni Lucas sa mga iba't ibang pahayag ng lumang tipan na natutupad na di napapansin ng mga Hudyo, maging ng of course ng mga Hentil dahil hindi po sila ganoon pa kapamilyar. Ang halimbawa po sa Lucas chapter 1, 46 to 55, tinatawag po natin yan sa ating panahon, the Magnificat, o yung awit ni Zechariah sa Luke chapter 1, 68 to 79. Ang tawag po dyan ay the Benedictus sa Latin, the Magnificat sa Latin din po. At gayon din po ang awit ng mga anghel sa Lucas chapter 2 verse 14, yung Gloria in excelsis Deo, sabi nga, ito po ay awit ng mga anghel. At nung pang-apat, ang awit ni Simeon o Nunc Dimittis sa Lucas chapter 2, 29 to 32. Kapansin-pansin din po ang mga pagkakahawig ng mga pangyayari sa propesiya at kapanganakan ni Juan Bautista at ni Jesucristo. Mapapansin po natin ito dahil kung babalikan po natin ang mga talatang hindi na natin ngayong bibigyan ng pansin para basahin, dahil tayo po ay nakasentro sa Lucas 1:26 to 38, makikita natin na sa panahon po nila, ang kanilang mga magulang, deboto sa Judaismo, ang mga magulang po ni Juan at maging ni Jesus na sila Maria at Jose. Ang kanilang kapanganakan ay pareho pong idineklara ni Anghel Gabriel. Ang kanilang kapanganakan ay di pangkaraniwan. Ang mga ina nila
ay nagpuri sa Diyos. Ang mga pangalan nila Jesus at Juan ay ipinahayag ng anghel. Pareho sila Jesus at Juan ay tinupad ang mga propesiya na ipinahayag ng lumang tipan. Ang pagtutuli ng sila'y sanggol pa ay binanggit na nasa ilalim ng kautusan ni Moses. At ang panghuli, mga pambihirang karunungan at katatagang espiritual ang ipinakita ng Panginoong Hesus at ni Juan Bautista. Kaya po, napakagandang balik-aralan ang mga bagay na ito, lalo na sa panahon ito ng Kapaskuhan. Hayaan niyo pong basahin ko po ang ilang mga talata na ating makikita sa John 1:26 to 28 na makikita niyo po sa inyo pong mga screen. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayo ng Nazareth sa Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen o sa madaling salita ay dalaga na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, matuwa ka o binabati kita. Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. May mga ilang bagay po na nais nating bigyan ng pansin sa talatang yan na ating binasa. Si Anghel Gabriel po, mapapansin niyo po dyan sa inyong screen ay may mga guhit ang mga bahaging ito na ating bibigyan ng diin. Ang Anghel Gabriel sa wikang Hebreo po, ang kahulugan ay malakas na persona o kaya ang Diyos ang aking mandirigma. Ang mga anghel ay mensahero po ng Diyos. Mayroon lamang 2 anghel na pinangalanan sa Biblia. Si Gabriel, ang anghel na mensahero ng Diyos, maging kay Daniel, kay Zacarias at kay Maria. At si Michael na pambansang arkanghel. Sabi nga po, no, nakatuon po ito kasi sa mga pangyayari sa bayan ng Israel. Direktamente, parang tila naka-assign itong si Michael na nakatuon ang kanyang pansin sa bansang Israel. Ang pagpapakilala ni Anghel Gabriel ng kanyang sarili kay Zacarias sa Luke chapter 1, verse 19 to 20. Ang sabi po ni Gabriel kay Zacarias, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos o kaya'y sa ibang salin, sino ang nakatayo sa presensya ng Diyos? Siya po ang tinutukoy ng mga talatang ito. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito sa verse 20 ng Luke chapter 1 verse 20. Ngunit dahil hindi ka naniniwala sa sinabi ko, magiging tipi ka. Ito po ang pangyayaring naganap kay Zacarias dahil hindi po siya naniwala sa mensaheng ito ng anghel. Hindi ka makapagsasalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo. Sapagkat tiyak na mangyayari ang sinabi ko pagdating ng panahong itinakda ng Diyos. Ang pag-aaral po ukol sa mga anghel sa theology ay tinawag na angelology o angelology. Ito po ay naging pangunahing elemento ng mga katuruang ng mga rabay o ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos sa lumang tipan o ng mga leader ng pangrelihiyon ng Israel. Ang Biblia po ay di gaanong nagbabanggit ng maraming detalye ukol sa mga anghel at hindi ganoon kalalim ang mga banggit tungkol sa usapin ng espiritual na dimensyon o mundo ng mabubuti o lingkod na mga anghel. Ang malimit na banggit ay madalas sa mga talinghaga o mga simbolo. Mula sa lumang tipan, mayroong 2 uri ng mga anghel na nakapalibot sa trono ni Yahweh. Ang tawag po sa mga anghel na ito na matatagpuan natin sa Isaiah chapter 6 at saka sa Ezekiel chapter 1 verse 10, mga seraphim, yung matatagpuan po sa Isaiah chapter 6, at cherubim, ang matatagpuan naman po sa Ezekiel chapter 1 verse 10. Ang otoridad po ni Gabriel ay nakasalalay sa kanyang relasyon at sa pagiging malapit sa Diyos. Ito ay isang mahalagang mensahe mula sa Diyos upang ipahayag ang mga hangarin o naisin ng Diyos. Ito po ay mga bagay na hatid na mensahe ni Anghel Gabriel. Ito po ang mensahe ng mabuting balita. Kung napansin niyo po dyan sa inyong screen, yung guhit sa Nazareth sa Galilea. Ang Nazareth po ay isang lungsod o siyudad sa Galilea. Bantog po ang lugar na ito
bilang lugar na tinitirhan ng mga hintil o ng mga tinatawag nilang dayuhan o bisita o mga foreigners. Bagamat marami ding mga Hudyo ang nakatira doon, isang maliit na komunidad, ngunit mula sa maharlikang tribo ni Huda. So doon po matatagpuan sa lugar na iyon ang isang tribo na ipinangalan o bahagi ng lahi o lipi ni Huda. At kung kayo po ay sumusubaybay sa ating pag-aaral sa Genesis, lalo na po sa mensahe ng patungkol kay Jose at sa kanyang mga kapatid, nadaanan po natin ang pag-aaral kung bakit itong si Huda ay napakahalaga sa mga pangyayaring ito na propesiya ng salita ng Diyos. Ang Nazareth marahil po ay kaugnay sa messianic na title na tinatawag nating sanga o branch. Matatagpuan po yan sa Isaiah chapter 11 verse 1. Mababa po ang pagtingin ng mga Hudyo na mula sa Judea sa mga tao sa lugar na ito ng Nazareth. Napansin nyo rin po dyan sa ating screen, sinalangguhitan natin o ginuhitan natin yung salitang isang birhen. Dahil po birhen o dalaga, sa pamamagitan nito nais patunayan ni na Mateo at Lucas na si Jesus ay walang tatay o ama sa lupa. Diyan po makikita natin sa Luke chapter 1 verse 34 ang mga ilang salin. Sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito gayong wala pa akong nakatalik na lalaki? Sa salita ng Diyos, ito po ang salin sa wikang Filipino. Sinabi ni Maria sa anghel, paano ito mangyayari? Yamang ako ay hindi nakakakilala ng isang lalaki. Sa mabuting balita, Biblia, ito po ang banggit. Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Dito po sa talatang o sa verse 34 na ito na ating pong nabasa ngayon sa ating mga screen, nagtanong si Maria sa anghel, paano nga bang mangyayari ito? Dahil ito po ay napakaseryosong bagay, dahil si Maria ay nagpapatotoo ni minsan wala pa po siyang nakilala o nakatalik na isang lalaki. Ang sabi po dyan, ang termino po ng Hebreyong ito ay alma o yung salitang dirhen o dalaga. Galing po sa wikang Hebreyong alma. Ang katagab po ito ay ginagamit para sa isang dalaga na may edad na maaaring pakasalan. Pinatutunayan po nito ang isang babaeng may kapasidad na o sa hustong gulang sa pakikipagtalik. So sa madaling salita, pag sinabi po ng Bibliang birhen o dalaga, sa pamamagitan nito nais ng patunayan ni na Mateo at Lucas na talagang walang kinalaman si Jose sa pagdadalang taong ito na magaganap sa buhay ni Maria. Kaya po napakahalaga ng bagay na iyan. Sa verse 26 to 28, basahin po natin. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazareth sa Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen o dalaga ng pangalan ay Maria, nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, matuwa ka o binabati kita Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos. So nakita po natin dito na si Maria ay nakatakda ng pakasal. Sa kultura pong Hudyo, sa kulturang Hudyo, noong unang siglo, ang makatakda ka pa lang o maitakda ka pa lamang na ikasal ay isa na pong legal na proseso. Hindi ka na po maaaring basta-basta makipaghiwalay. Ang diborsyo po o pagkamatay lamang ang makakasira sa pag-aayos na ito. So kahit na po sila, sabi natin sa wikang Ingles ay engaged, pero ito po ay tinitignan ng legal na proseso, yung pang sila po ay engaged na, hindi na po maaaring baliin. Ito po ay legal, hindi po lamang dahil sa isang kultura na o kaya ay kahihiyan ng isang pamilya, hindi po, dahil ito po ay isang legal na proseso. So ang mga batang babae po ay nag-aasawa sa panahong iyon, at huwag nawang mangyari sa panahon natin, na nasa edad na 12, ano po, na may 1 taong panahon ng pagsasama o kaya ay tinatansya nila kung sila po ay magkakaroon talaga ng maayos na pagsasama dahil yung pong unang taon ng tinatawag nilang engagement ay tila pagsasama na iyon pero hindi pa po sila
nagtatalik, no? Para silang dethroned and engaged. Dito po nakita natin na mula po sa lahi ni Haring David, si Jose ay isa sa mga inapo ni David. Gayon din po si Maria, kapwa nagmula sa lahi ni David. Mahalaga po ito para sa atin na mabanggit dahil sa pangako at propesiya na matatagpuan po sa ikalawang Samuel chapter 7 verse 12 to 16. Hayaan niyo pong basahin ko at inyong pong pakinggan. Kapag namatay ka at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo at patatatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magtatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. At titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. At kikilalanin niya akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Kung magkakasala siya, didisiplinahin ko siya gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Pero hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya, hindi gaya ng ginawa ko kay Saul na pinalitan mo bilang hari. Magpapatuloy ang paghahari mo magpakailanman. Ganoon din ang paghahari ng iyong angkan. Ito po ay isang propesiya na binabanggit ng ikalawang Samuel chapter 7, 2 Samuel 7:12 to 16, na nangako ang Diyos kay Haring David na ang paghahari ni David at yung kanyang angkan na ito o kamag-anak na ito o kalahing ito ay ang paghahari magpakailan paman. Magpakailan paman. Ito rin po isang propesiya na matatagpuan natin sa awit o Psalm chapter 89 verse 19. Sabi po ng verse 19, noon nagsalita kayo sa inyong mga tapat na lingkod sa pamamagitan ng pangitain. Sinabi nyo, may hinubog akong isang mandirigma. Pinili ko siya mula sa mga karaniwang tao at ginawang hari. Ito po ay tinatawag nga nila propesiya na maaaring tumukoy sa ating mahal na Panginoong Jesucristo na siyang mandirigma. Kaya po, nais kong maintindihan ninyo na maging ang mga Israelita o ang mga Hudyo sa kanilang panahon, talagang iniisip nilang darating na isusugo ng Diyos ay isang mandirigma. Ang halatang pagkakaiba sa pagitan po ng mga talaan ng angkan ni Mateo at ni Lucas ay maaari dahil po sa magkaibang lahi na tinrace ang buhay o genealogy ni Maria at saka ni Jose. Sa ngayon po dito sa ating nabasa, ang bati po ng ang pagbati po na ginawa ng anghel kay Maria, matuwa ka o magalak ka or greetings o binabati kita. So dito po ang mga anak ng Diyos ay kinakailangan po magbunyi. Tayo po ay kinakailangan magdiwang dahil nalalapit na po ang pagtubos o pagliligtas ng Diyos sa atin o maging sa kanila. Sabi po sa Zechariah chapter 9 verse 9, sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga mamamayan ng Zion, ang lungsod ng Jerusalem, dahil ang inyong hari ay darating na. Matuwid siya at magpagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at darating na nakasakay sa bisirong aso. Ito po yung isa pang propesiya na kaugnay o tumutukoy kay Jesucristo at ginawa ng ating mahal na Panginoon. Zechariah chapter 9 verse 9. Ganap po ang mga pahayag ng Biblia na sinasabi po dito na kinakailangan nating maganap o magalak. Talaga pong isang kagalakan naman talaga ang pagtupad ng propesiya ng ating makapangyarihang Diyos Ama na kanya pong isinusugo ang kanyang bugtong na anak bilang katuparan ng kanyang mga propesiya o pahayag sa mga propeta. Sabi po sa Zephaniah chapter 3 verse 14 to 20, sinabi ni Zephaniah, kayong mga mamamayan ng Israel, sumigaw kayo sa tuwa, kayong mga mamamayan ng Sion, ang lungsod ng Jerusalem, umawit kayo at magalak ng buong puso sapagkat hindi na kayo parurusahan ng Panginoon. Hallelujah! Sabi po sa verse 17, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Sabi po sa verse 17, ulitin ko, Zephaniah 3:17, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo, gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. Sinabi
ng Panginoon. Ililigtas ko kayo sa kasawian para hindi na kayo malagay sa kahihiyan. Hallelujah, hallelujah. Kaya hindi po nating matatawaran din at masisisi ang mga Israelita dahil talaga nag-aantay sila ng isang makapangyarihang tagapagligtas, isang mandirigma, kumbaga ang nasa isipan nila. Kaya po mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat dahil kitang-kita natin na totoo ng ating makapangyarihang Diyos na si Kristo Jesus ay mandirigma. Kanya pong sinuong ang lahat ng mahihirap na pagsubok dito sa lupa, alang-alang para po sa katubusan ng ating kasalanan. Hindi po siya sumuko, hindi po siya umangal, hindi po siya nagreklamo, hindi po siya bumigay. Siya ang makapangyarihang Diyos, siya po ay nagkatawang tao at kamangha-mangha po ang mga bagay na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Luke 1:29-32. Napagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Dito po makikita natin sa verse 29, iniisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Yung pong parte ngayong iniisip niyang mabuti. Sino po nag-iisip ng mabuti? Si Maria, kasi ito pong kanyang narinig ay kakaiba at talaga pong nagulumihanan yung kanyang isipan, ang kanyang kalooban. Paano mangyayari nga ba ito? Pero ang pahayag po na ito nawa ay tularan din natin na iniisip natin sa tuwin ng ating maririnig ang aral o mga salita ng Panginoon. Pag-isipan din talaga natin ng maigi. Alamin natin at maunawaan po natin ito ng maigi. Doon po sa verse 30, sabi po ng anghel kay Maria, huwag kang matakot. Dahil pangkaraniwang, may takot ang tao sa mga di kayang ipaliwanag na mga biglang pangyayari. Katulad po nito, ng ating mga napapanood nga sa television o sa YouTube o maging yung mga tunay na pangyayari. Mayroon po tayo kasing tinatawag na defense mechanism na pag tayo nagugulak, it's either we flee and run to keep ourselves safe or bigla tayong manguumbag. No? Dito po ay talaga namang makikita natin na mayroon pong ilagay ang Diyos sa ating katawan na isang defense mechanism sa ating isipan at katawan upang ilayo tayo sa kapahamakan o panganib na di natin kayang maunawaan. Kaya dito, mantaki mo kaharap ni Maria ang isang anghel na sa loob ng kanyang tahanan at talaga naman po nagugulat, nakakagulat at nakakamangha o kaya ay nakakatakot na rin talaga, totoo, dahil kaharap mo ang isang anghel at nangungusap sa iyo at ikaw ang direktang sinasabihan, kinakausap at sinasabihan niya, huwag kang matakot. At marahil nga sa puso't kalooban ni Maria, talagang nabagabag po siya. Verse 30b, ang sabi po dyan, dahil pinagpala ka ng Diyos. Ito pong isang bagay na maganda sa ating pag-aaral. Ang salita pong pinagpala ay ginamit po sa ibang salin ng salitang Filipino, kinalugdan ka ng Diyos sa Filipino Standard Version. Sa iba naman po ay nakatagpo ka ng paglingap ayon po sa Ang Mabuting Balita o ang bagong Tagalog ng 2001, ang Biblia. Iba naman po, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos, o yung iba naman ay naging kalugod-lugod ka sa Diyos, ayon po sa mga ilang salin. Lahat pong yan ay magkakaugnay, hindi naman po sila magkakaiba. Ngunit nirender po sila upang sa iba't ibang mga salin ay mas lalo pa nating maunawaan. Si Maria ay pinagpala, si Maria ay kinalugdan ng Diyos, si Maria ay nakatagpo ng paglingap ng Diyos, si Maria ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos, si Maria ay tunay nga pong kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Napakaganda po ng saling iyan. Kung nakikita natin si Maria ay na tumatanggap ng biyaya ng Diyos, hindi po siya nagbibigay ng biyaya. Ulitin ko po, napakaganda po ng mga salin na iyan kung ating nauunawaan, kung ating nakikita, ating naiintindihan na si Maria ay tatanggap ng biyaya ng Diyos.
si Maria ay tatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, na si Maria ay tatanggap ng paglingap ng Diyos. Yan. Napakahalaga po yan. Kaya nga po ang sabi sa wikang sa Pilipino, pinagpala dahil tumanggap siya ng biyaya ng Diyos. Hindi po si Maria ang nagbibigay ng biyaya o hindi po sa kanya nagmumula ang kagandahang loob. Hindi po, galing po ang kagandahang loob sa Diyos, sa ating Ama, sa ating mahal na Panginoon, sa Espiritu Santo ng Diyos na banal. At si Maria ay isa lamang po na tumanggap ng pagpapala, kaluguran, at biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Mayroon lamang po iisang tagapamagitan ng biyaya o ng kagandahang loob na ito, ang tagapamagitan na mag-uugnay, maglalapit sa atin sa Diyos Ama. Walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Napakahalaga po ng bagay na iyan na ating maunawaan. Si Kristo Jesus po lamang ang tagapamagitan. Wala na pong iba. Gayunpaman, isa po itong dakila at natatanging karangalan para sa isang batang babaeng mahirap. Kung tutuusin po natin, talaga po sa lugar na iyon, ang lugar ni Maria, mahirap po siya, pero isa po itong dakila at natatanging karangalan sa isang bata pang katulad niya. So ang Diyos po ay pumipili at gumagamit ng mga hindi perpektong kasangkapan tulad natin. Ulitin po natin. Ang Diyos ay pumipili at gumagamit ng mga hindi perpektong kasangkapan na tulad natin. Ngunit, handa naman po tayong magpagamit. Tayo na nagtitiwala sa Kanya na Kanyang tutuparin ang Kanyang mga hangarin o layunin sa mundong ito. Ikaw at ako ay instrumento. Tayo ay lingkod ng Panginoon. Tinawag tayo upang ibahagi ang mabuting layunin ng Diyos na ito na ipahayag ang Kanyang kagandahang loob, ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang pag-ibig. Dito nakita natin na ang Diyos ay nagkatawang tao upang harapin ang kasalanan o solusyonan ang kasalanan ng tao. Kay Jesus po matatagpuan natin ang hustisya o katarungan ng Diyos. Ang kaluluwa o tao na nagkakasala ay tiyak na mamamatay. At tama nga po ang banggit ng Biblia. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang kasalanan nagdala sa tao sa pagkakahiwalay niya sa Diyos dahil po sa kanyang paglapastangan sa kautusan ng Diyos. At gayon din, siya po ay papatawan ng parusa ng kamatayan kung patuloy po siyang mananatili sa kawalang pagkilala ng pananampalataya sa gawain o ni Kristo Jesus. Ang kagandahang loob po ng Diyos ay kitang-kita na ipinamalas niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Nakatagpo po tayo ng tunay na manunubos, tunay na nagmamahal sa atin, tunay na nagbigay ng sakripisyo ng kanyang buhay, at siya po ay nabayubay sa krus, sa kamatayan niya sa krus. Yan po ang gawa ng ating makapangyarihang Diyos. Yan po ang gawa ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ang pangalang pong Jesus ay mula sa Aramaic o Aramaiko. Katumbas po ito ng pangalang Joshua. Pareho po ang pangalang ito na mula sa ugat ng pangalan ni Yahweh o Yeshua o Yahweh. Meron pong ugat ng pagkakahawig at magkatunog at magkaugnay ng pagbabaybay. Ang kahulugan po nito ay walang iba kung hindi kaligtasan. Ang pangalan ni Jesus ay kaligtasan. Ang pangalan ni Joshua ang ibig sabihin, kaligtasan. Savior. Mga kapatid sa Panginoon, wala na pong iba at di po tayo nagkakamali na siyang tagapagligtas. Hindi ang mabubuting gawa, hindi ang ating response o tugon, bagamat napakahalaga nun, hindi rin po ang pangalan ng ating simbahan o iglesia, hindi rin po ang ating kapulungan, hindi po, kundi ang tanging tagapagligtas ay si Kristo Jesus. Siya po ang nagdadala, nagbibigay ng kaligtasan. Kaya nga po sinabi natin, ang response, ang tugon ng tao sa Ebanghelyo ay hindi bahagi
ng gospel. Ang response ay tugon sa pagkilala, pag-unawa, pagtanggap, at lubos na pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Yesus na siyang mabuting balita. Tumugon tayo. At yun po ay pahayagan ng Panginoon sa atin. Kailangan pong tumugon ng tao. At ang tugon ay hindi po ang ebanghelyo. Ang gawa ni Kristo Jesus, ang plano ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, iyan ang gospel. Ang kamatayan ni Jesus sa krus, ang pagkabuhay na maguli, yan po ang gospel. At dahil po ito ay isang kasaysayan, isang katotohanan na kailangan nating tugunin at tanggapin, tatanggapin mo ba o hindi mo kikilalanin o hindi mo sasang-ayunan? At doon po nagkakaroon ng pagkilala ang tao o pag-unawa ang tao kung ayaw niya o hindi niya nais ang iniaalay ng Diyos na walang hanggang buhay o kaligtasan o kapatawaran ng kasalanan. Ang batang lalaki po na ating ngayong tinutunghayan o ang sanggol na ito at ano po ang kanyang gagawin ay magdadala po ng tunay na kadakilaan at siya po ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Dito po sa Luke chapter 1:33 to 35, maghahari siya sa mga lahi ni Jacob. Magpakailanman ang paghahari niya ay walang katapusan. Nagtanong si Maria sa anghel, paano ito mangyayari? Gayong dalaga pa ako. Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Sa Luke 1 verses 32 to 33, yung pong binabanggit kung sino ang batang lalaking at ano ang kanyang gagawin. Ito po ang gagawin ng Panginoong Yesus. Ang lalaking ito, ang batang ito, siya po ay magiging dakila. Tatawagin po siyang anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa sambahayan ni Jacob. Ang kanyang kaharian ay walang katapusan o walang hangganan. Yan po ang napakagandang bagay at pahayag na gagawin at maisasakatuparan sa buhay ni Kristo Jesus. Dito po nakita natin sa mga talatang ating nabanggit na po ay nagulat o kaya ay sabi po diyan ay namangha si Maria sa mga pahayag na ito ng anghel dahil hindi inaasahan po ng mga Hudyo ang isang nagkatawang tao o pagkakatawang tao. Hindi po yan ang kanilang pangunahing nasa isipan. Hindi nila yan inaasahan. Ang nasa isipan po nila ay katulad po ng mga hukom na malalakas. Tulad po, bago po nagkaroon sila ng mga hari kay Saul at kay David at ganoon din po sa anak nito. Hindi po, bago pa po yan, ang nasa isipan ng mga Israelita o ng mga Hudyo ay katulad po ng mga hukom. Katulad po nila Otniel, Ehud, Shamgar, ni Deborah, ni Gideon, ni Tola, ni Jair, ni Jephthah, ni Ibzan, ni Elon, ni Abdon, at maging ni Samson. Ito po yung 12 hukom ng Israel na sila po ay kumikilala, hindi nila kinikilala ang kanilang sarili bilang hari. Sila po ay hukom. Ang bansang Israel ay pinamumunuan ng nag-iisang makapangyarihang hari. Yan po ay si Yahweh. At dangan nga lamang ang puso ng mga Israelita noong panahon ay masyado po silang tumitingin sa ibang bansa, nagseselos po sila o kaya inaiinggit po sila, bakit may hari ang ibang bansa, kami wala, nakakaligtaan po nila, nalilimutan po nila na ang kanilang hari, ang kanilang Panginoon ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari. Kaya ang meron po sila nangunguna sa kanila kapag sila po dinidigman ng kaaway, binibigyan ng espesyal na lakas at kakayanan ng Diyos ang mga hukom na ito para pangunahan po sila sa mga labanan o digmaan o pagpapalaya sa bayang Israel o pagtatanggol sa kanilang bilang isang lahi. So dito po nagulat at namangha talaga si Maria. Ang anak ni Maria ay ang ipinangakong Mesyas. Nakakagulat yun. Alam niyo po, noong unang panahon, ng panahon nila,
Dahil po alam nila, nag-aantay po talaga ang mga Israel o ang buong Israel ng pagdating ng Mesyas, at alam nila, tiyak nila na meron pong binhi na kung saan magmumula ang Mesyas. At marami pong suspetsa kung sino iyon. At marami pong umaasa na sana ako iyon, na yung virgin, na yung lalaki, yung babaeng iyon, na kung saan sa aking magmumula ang Mesyas o ang Kristo. Ngunit ito po sa harapan ni Maria, nagulat siya dahil sa kanya na walang halaga, mahirap, galing sa isang pamilya, bagamat sabi natin maharlika ang kanyang lahi, pero sino po ba siya? Kumbaga, kung tutuusin na maaari niyang iniisip, mahirap lamang siya at wala siyang kapangyarihan, wala siyang impluensya, wala siyang lakas. Ang anak ni Maria, ang ipinangakong Mesyas. Pangatlo, na ang kaharian ng kanyang anak na si Jesus ay magiging pangsandaigdigan at walang hanggan. Hindi po siya pwede makiride on dito dahil ang sentro po nito ay hindi si Maria. Ang sentro po nito ng pagiging hari ng buong sandaigdigan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Ngunit nakakamangha pa rin na tayo pa rin po bilang mga magulang, namamangha tayo kapag ang ating mga anak ay na ilalagay sa isang pwesto, sa isang posisyon na hindi ko inaakala na ang anak kong ito ay merong bahagi ng kanyang buhay na gagamitin siya ng Diyos at iluluklok siya. Who knows? Isa sa mga anak natin ay magiging Pangulo ng Pilipinas. Diba? Walang nakakaalam nun. Tanging Diyos lamang, at talaga nakakamangha po ang mga bagay na iyon. Nakita po natin dito sa ilang pang talata sa verse 33, maghahari siya sa mga lahi ni Jacob. Tanong na ito sa verse 34, nagtanong si Maria sa anghel, paano po ito mangyayari? Gayong dalaga po ko. Bibigyan po natin ng kasagutan ang bagay na ito. Sa Luke chapter 1:34, nagtanong po si Maria sa anghel. Isang bagay na dapat din nating tularan kay Maria, ang pagdanais po niya na malaman ang kaganapan sa magandang balitang ito. Nawa ikaw at ako ay nahahanda rin at talagang excited din na malaman paano kaya mangyayari babalik ang mahal na Panginoong Yesus. Maganda pong pangyayaring antabayanan, abangan. Babalik si Jesus! Hallelujah! Dapat po pinag-iisipan at nagnanait po ang ating puso na malaman din yan. Magandang bagay po yan dahil si Maria, sabi niya, paano ito mangyayari? Kayong dalaga ako. Iniisip niya, paano kaya gagawin ito ng Diyos? Diba? Ano kayang himala? Ano kayang milagro ang gagawin ito ng Diyos? Nawa, tayo rin po ay may ganitong hangarin na malaman o makita ang katuparan ng mga pangyayaring maaari pang maganap sa salita po ng Diyos. Yung salita po sa ibang salin ay ginamit po yung wala po akong nakatalik na lalaki. Wala po akong nakikilalang lalaki. Ito po yung mga iba't ibang salin, no, ng salita ng Diyos sa wikang Filipino. Yamang ako ay hindi pa nakakakilala ng isang lalaki. Gayong ako'y isang birhen. Ito pong mga saling ito ay galing po sa Hebreong salitang to know o alam. O sa madaling salita, ay salitang nakikilala. Sa Hebreo po, ito ay nagpapahiwatig ng isang matalik o malapit na personal na relasyon, intimate relationship. Tinutukoy po nito yung isang bagay na sexual na kaugnayan o tinatawag po nating pagtatalik. Kaya nga po yung ibang salin, direktang niyang isinulat, wala pa akong nakatalik na lalaki. Yun po ang pinakapangunahing lundo ng mensaheng iyon ni Maria sa anghel. Sumagot ang anghel, sa iyo ang espiritu at lililiman ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Sabi po dyan, no, darating sa iyo, sa ibang salin, darating sa iyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. So yung mga salita pong ginamit dito, magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, ng Espiritu Santo ay sasa iyo. At ang sabi po dyan, ang Espiritu Banal ng Diyos, ang kapangyarihan ng kataas-taasan, lililiman ka. Sa iba po sa atin na may ideya ng paglililim o parang tila ibon, ano? O the shadow, ikaw ay lililiman. Yan, ang sabi po sa isang wika na mas madali nating maintindihan. Tatakpan ka ng Diyos. Ito ay hindi isang sexual. Ulitin ko po, ito sa ganitong pangyayari na wika ng anghel, hindi po nangangahulugang isang sexual na karanasan
o pagtatalik para sa Diyos o kay Maria. Ito po ang kalimitang nasa isipan ng mga Griego, ng mga mythology, mga gods and goddesses of Athens, of Greeks, or the Greeks. Yan po ang kanilang konsepto, ano po. Pero hindi po ito ang konsepto ng Biblia. Ito po ay hindi isang sexual na karanasan ng pagtatalik para sa Diyos o kay Maria. Ang espiritu po ay walang pisikal na katawang tulad ng tao. Ulitin natin, ang espiritu ay walang pisikal na katawang tulad po ng tao. Mayroong magkakatulad na ugnayan sa pagitan ng ang banal na espiritu ay darating sa iyo at ang kapangyarihang kataas-taasan ay tatakpan ka, lulukuban ka. Sa kontekstong pong ito, hindi ang persona ng espiritu ang binibigyan diin, ngunit yung lumang tipan na konsepto ng kapangyarihan ng Diyos na lumabas sa kanya upang gawin ang utos ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mapapangyari. Lulukuban po siya at magaganap po ang kapangyarihang iyon. Sabi po sa isang talata sa Lucas 8:45. Sundan niyo po ko sa inyong mga screen sa Biblia. Sabi po sa Lucas 8:45, nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, alam niyo naman pong napapaligiran kayo ng napakaraming tao, nagsisiksikan, papalapit sa inyo. Pero sinabi ni Jesus, may humipo sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Yan din po ang kapangyarihang ginagamit po sa lumang tipan ng sinabi ng mahal na Panginoon. Nagpahayag siya, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lupa. Yan po ang pahayag ng ating mahal Panginoon at yan po ay naganap sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng kanyang mga salita. Sabi po, ito pong talatang ito pong sa Lucas 8:45, galing po yan sa isang babae na 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino. Pero tanging po sa kanyang pananalig at pananampalataya at pagkakilala sa kapangyarihan ni Jesus, lumapit siya at naramdaman po ng Panginoon na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Tulad po ng kapangyarihan ng Diyos ay dumating kay Maria upang maisakatuparan ang kanyang mga hangarin. Sa gayon ding paraan, dumating ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostol, sa Kristiyanong iglesia. Ito po ang sinasabi ng Gawa 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihang pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu Santo. Ito po yung mga sali ng Gawa 1:8 sa iba't ibang sali sa wikang Pilipino. Kaya po mga kapatid, bilang paalaala, dapat tayong mag-ingat na hindi ipasok ang mga ideya ng tinatawag nating maraming Diyos-Diyosan na Griegong konsepto. Yung mga napapanood natin ngayon sa yung mga mythological stories about the gods and goddesses of Greeks. Wag po yan. Wag po natin yan ipasok sa konsepto na ito ng salita ng Diyos. Dahil ang tekstong pong ito ukol sa birhen, dalaga, hindi nakaroon ng pagkakataong makakilala sa lalaki, birhen, ngunit nagsilang malinaw na ito po ay banggit at gawa ng Panginoong Diyos na nilukuban ng banal na Espiritu si Birhen Maria. Birhen po siya nang naganap ang pangyayaring ito. Kaya po sa Lucas chapter 1:27 ang sinabi, isinugo siya, Anghel Gabriel, sa isang birheng nakatakda ng ikasal sa isang lalaki mula sa angkan ni David na ang pangalan ay Jose. Maria ang pangalan ng birhen. Verse 27 po ng Luke chapter 1, binigyang diin ng manunulat ni Lucas, birhen. Mahalaga po yan. Ang talatang ito ay nagbibigay diin na talagang mula sa Diyos ang pinagdalang tao at ipinanganak ni Maria. Sabi po ng Mateo 17 verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap. Yung pong salitang lililiman o tatakpan ay tulad din po ng salitang nababasa nyo ngayon sa inyong screen o sa inyong mga Biblia, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap. Ito yung tinatawag natin the Shekinah glory of God. Ano po? Nang ang Israel ay nasa ilang na lugar ng disyerto na sumasagisag o sumisimbolo ng presensya o sa presensya ng Diyos. The Shekinah glory of God
envelope Mary. At ganun din po, at ganito din po ang naranasan nila Pedro. Ito rin po ang naranasan noong ng mga Israelita sa ilang, at ito din po yung kapangyarihang lumabas sa ating mahal na Panginoon na mayroong isang babaeng 12 ng taong dinudugo, naramdaman ng Panginoon na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Pareho po yung termino o salitang Griego na ginagamit ng pagkakaroon ng Diyos na tinatabunan ito po ay tila isang malapad na ulap o makapal na ulap o nakakasilaw na ulap na umiikot o bumilog sa pagbabagong anyo ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ito po yung the transfiguration of the Lord Jesus Christ. Ipinakikita po nito ang kanyang personal na presensya, ang personal na kapangyarihan at presensya ng Diyos noon, nung panahon ng bagong tipan ni Kristo sa lupa at magpahanggang ngayon. Yan po ang ating dinanais na maramdaman at maranasan, ang presensya ng makapangyarihang Diyos na sa ating kalagitnaan, the Shekinah glory of God. Sumagot po ang anghel sa Luke chapter 1:35. Sabi nga po dyan, sa iyo ang banal na Espiritu, lililiban ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan ng Diyos. Dito po natin masasabi, hindi nagmula sa kalooban ng tao, kundi mula sa kalooban ng Diyos. Kaya po nasabi po dun sa ating ginuhitan sa talatang 35, ang banal na sanggol na ipinanganak mo o na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Sabi po sa John chapter 1 verse 13, naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o kagustuhan ng tao dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kalooban, kapangyarihan ng Diyos. Luke chapter 1:36-38. Sabi po dyan, verse 37, walang imposible sa Diyos. Maging sa kamag-anak mong si Elizabeth, buntis po siya, sa kabila ng kanyang katandaan, alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos. Ang pahayag po na ito ay tumutukoy sa Lucas 1:36. Ngunit din sa mensahe ng Gabriel kay Maria, ang pagbubuntis ni Elizabeth ay isang paraan ng pagkumpirma ng mga hindi pangkaraniwang pagkilos ng Diyos sa paglilihi ng taong kahalintulad ni Maria. Walang imposible. Katulad ni Elizabeth, walang imposible. Ang kagalingan na karamdaman mo ngayon, walang imposible. Ang karamdaman mo at kailangan ng kagalingan na yan, walang imposible sa Diyos. Ang kawalan ng pag-asa, ang kawalan ng trabaho, walang imposible sa Diyos. Ang pagbabago na kinakailangan na makita at maganap bilang patotoo sa kabutihan ng Diyos, walang imposible. Kayang baguhin ng Diyos ang pinakamatinding makasalanang tao sa mundo. Walang imposible sa Diyos. Gayong panahon ng pandemya, walang imposible sa Diyos. Ang kanyang himala, makikita natin, marinig natin sa mga pahayag ng mga taong nakakaranas ng kapangyarihan at himala ng Diyos. Sabi nga po, ito po ay isang supernatural bunga ng katandaan, maging nila Abraham at Sarah, maging ni Zacarias at ni Elizabeth. Hinigitan pa ng Diyos, ulitin natin, hinigitan pa ng Diyos ang pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan dahil sa ang birihen ay manganganak ng isang lalaking ipinangakong tagapagligtas. Hinigitan pa. Hinigitan pa ng Diyos. Walang pag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan. Sabi po ni Maria, dito na po tayo magtatapos, sabi po ni Maria, namangha si Maria sa lahat ng ito, alipin po ako ng Panginoon. Ang lahat ng hiwagang yun, lahat ng bagay na yun, nahihiwagaan si Maria. Hindi niya lubos na maisip, pero isa lamang po ang nabanggit na Maria, alipin po ako ng Panginoon. Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. Ito po ay isang panalangin, isang pahayag na hangarin, nagkagustuhan at naisin
Napakalaking pananampalataya po ang ipinakita ng dalagang ito na si Maria, hindi dahil wala siyang kasalanan, ngunit siya ay may napakalaking pananampalataya. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. Nung sinabi iyon ni Maria, dun pa lang siya nilubayan, iniwan ng anghel. Kinakailangang marinig ng anghel ang kumpirmasyon na handang tanggapin ni Maria ang isang assignment na napakahirap, isang gawain, isang trabaho, isang paglilingkod na napakahirap, hindi po pangkaraniwan. Alam po ninyo ang maaaring sabihin ng mga tao, terrible, matalas ang salitang maaaring bitawan kay Maria. Ganon din po sa atin na mga mananampalataya, maraming mga pwedeng banggiting pangit na salita. Kung babanggitin natin at sa ating panahong sasabihin, ito ay ako ay isang birhen, naglihi. Kung ito ay tila napaka-imposible ngayon at maraming talagang mga taong tataasan tayo ng kilay, susumpain tayo, pagwiwikaan tayo, maaari pang sabihin tayo ay mula sa demonyo, maaari pang gawin ng mga lahat ng yan. Pero si Maria, kinakailangan po ng isang dalagang matinding pananampalataya. Kaya nga po, sabi ng mahal na Panginoon, huwag niyong sansalaing lumapit, huwag niyong hadlangang lumapit sa akin ang mga bata. Nawa ang mga kabataan ngayon, ang mga batang paslit nating ito, huwag po nating maliitin ang kanilang pananampalataya dahil ang pananalig na kailangan ng marinig ng anghel o ng Diyos na kahalintulad ni Maria, nawa mangyari sa akin ang pahayag ng pananampalataya. Hindi dahil po walang kasalanan si Maria, ulitin natin, ngunit dahil po napakalaki ng pananampalataya at isang pribilehyo na maging lingkod ng Diyos. Ipinapakita po ng mga talata o ng banggit na ito ang balanse ng teolohiyan sa pagitan ng soberenya ng Diyos at ang kanyang tipan na kailangang maganap. At kung ito po ay maganap, kinakailangan po ng tugon ng tao. Ulitin natin, yung tugon ay mahalaga. Si Maria ay tumugon. Hindi po pinwersa, hindi po siya tinulak o kinaladkad na ipilit sa kanya ang katotohanan ito. Hindi po. Yes, nahihiwagaan siya kung paano mangyayari, pero aminado siya sa isang alipin ng Panginoon at handa niyang sundin at tupdin ang kalooban ng Diyos na ito na kanyang sinasabi sa kanya. Ganap ang plano na pinasimulan o ang inisyatibang ito ng Diyos. Always the initiative comes from God. Ang tao po ay kinakailangang makipagtulungan sa plano ng ito ng Diyos. Kaya nga kinakailangan natin tumugon. Tumugon ng buong puso. Kaya po ang pagsang-ayon ni Maria ay lubhang napakahalaga. Bakit po mahalaga? Kasi napansin nga natin, hindi siya nilulubayan. Nilubayan lamang siya nung sinabi ni Maria, mangyari nawa sa akin. That is an admission, that is admitting in faith, tinatanggap niya, sinasang-ayunan niya, ng may pananampalataya ang mensahe ng mabuting balita. Sinasang-ayunan niya ang mabuting balitang hatid ng anghel na ito. Mga kapatid sa Panginoon, ikaw ay lingkod ng Diyos. Tinawag para maglingkod sa Diyos. Paano mo ginagawa ang iyong paglilingkod? Kanino mo ginagawa ang iyong paglilingkod? Paano at kanino? Mga kapatid sa Panginoon, bago po tayo lumapit sa Diyos at manalangin, ihanda po natin ang ating isipan at puso dahil ito po din ay araw na kung saan tayong lahat ay makikipagtipan na muli sa Diyos at ipapahayag natin sa ating mahal na Panginoon ang kanyang pag-ibig. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel.
I'll hear until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Yes, yan po ang ating mahal na Panginoon. Siya'y dumarating, siya'y dumating. Come now, day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Hallelujah. Oh, come thou wisdom from on high, and order all things far and nigh. To us the path of knowledge show, and teach us in her ways to go. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to Israel. Oh, come desire nations mine, all peoples in one heart and mind. Bid envy, strife, and quarrel cease. Fill the whole world with heaven's peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Shall come to thee, O Israel. Amen. Purihin po ang Diyos na buhay. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, at tayo po ngayon ay inaanyayahan ko magsipaganda dahil po tayo po ay magbubulay-bulay sa pamamagitan po ng ating banal na komunyon, pagkilala na tunay na si Jesucristo po ay namatay, nabayubay sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kung kayo po ay may mga tinapay na kung saan ito po ay naglalarawan ng katawan ng mahal na Panginoon. Ang tinapay pong ito ay katawan, naglalarawan ng katawan ng mahal na Panginoon. Ulitin po natin, ang tinapay pong ito ay naglalarawan ng katawan ng Panginoon na nabugbog at nabayubay sa krus. Alam po natin na sa tala ng salita ng Diyos, kusang ibinigay ni Kristo Jesus ang kanyang sarili para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ano po ang nag-udyok? Ano po ang nagbunsod sa ating mahal na Panginoon na gawin ito? Pag-ibig. Pag-ibig. Kaya po, ang kanyang pagkabayubay sa krus, ang pagbubugbog sa kanyang katawan, ni kaputok man, ni angal man, ni anumang daing ay hindi po niya, o reklamo ay hindi po niya ginawa. Dahil ito ay ginawa niya ng pusa. Hindi po siya napilitan. Ibinigay niya po ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, sa umaga pong ito, kung kayo po ay may tinapay, ang tinapay pong ito ay nagsisimbolo o nagpapaalala, naglalarawan sa atin ng katawan ni Kristo.
Kanin po natin ng may pasasalamat at pagpupuri ang katawang nabayubay sa krus. Siya po ang tinapay ng buhay. Tayo po ay kumain ng tinapay at sama-sama po nating banggitin ang alaala ng kamatayan ni Kristo Jesus. Gulkain ang kanyang kamatayan. Salamat, mahal na Panginoon, sa katawang nabayubay sa krus. Salamat sa pagbibigay mo ng iyong sarili para sa katubusan ng aming kasalanan. Gayon din po, ang katas ng ubas ay nagsisimbolo sa atin ng dugo na dumanak sa nabayubay na katawan ng ating mahal na Panginoon. Sinasabi po ng salita ng Diyos, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Sinabi po sa unang Juan 1:7, tanging sa dugo ni Kristo tayo ay nalinis, nahugasan at napatawad ang ating mga kasalanan. Ito po ay naglalarawan ng kamatayan ni Kristo dahil mahal ka niya, dahil hindi mo kayang tubusin ang iyong sarili, dahil wala kang kayang gawin para linisin ang iyong kasalanan. Tanging sa dugo ni Kristo Jesus, sa pagsasakripisyo ng buhay ni Jesus, doon lamang matatagpuan ang kapatawaran ng kasalanan. Sabay-sabay po nating inumin at alalahanin ang ginawa ng Panginoon. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Salamat po dahil minamahal mo kami buong-buo. Kumpleto mong ipinadama sa amin ang iyong pag-ibig. Kahit na nung kami ay makasalanan pa, ipinadama mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ayon sa Roma 5:8. Kaya Lord God, sa oras na ito, nagpapasalamat kami. At binigyan nyo kami ng pagkakataong mapakinggan, marinig ang mabuting balita ng Diyos. At ngayon, binigyan nyo kami ng pagkakataong makabahagi sa mabuting balita ng Diyos at gawin ang paglilingkod sang-ayon sa mabuting balitang kaloob ninyo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming pakikibahagi at pakikisama. Pangunahan at gabayan niyo po ang iyong mga anak. Pagpalain niyo po kaming lahat na iyong mga minamahal na anak. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa makapangyarihang ngalan ni Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Tayo po ay umawit at awitin po natin ang huling awitin natin sa umagang ito. Sa inyo, ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Awitan natin Diyos, lahat ng papuri, pagluwalhati alay sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Ang aking puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati alay sa inyo, O Diyos. Awitan po natin ang ating banal na Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Hallelujah! Purihin po ang Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah!
Salamat po mga kapatid. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat sa iyong pagkakalob sa amin ng pagkakataong magkatipon. At ngayon po, ang aming puso ay galak na nagpapasalamat, niluluwalhati ka. Taglayin nawa namin ang iyong mayamang pagbabasbas, pagpapala mula sa mga sandaling ito, maging sa mga darating na araw pa sa aming buhay. Taglayin nawa namin ang iyong mayamang pagpapala. Pinupuri at dinadakila ka ng iyong mga anak. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng luwalhati, papuri, pasasalamat at pagdakila sa ngalan ng makapangyarihan at Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Amen at Amen. God bless you mga kapatid. Yan, salamat po sa mga nakasama natin dito sa Google Meet at ganun din po sa mga nakasama natin sa Facebook Live. Salamat po ate, sa-isahin natin ang pasasalamat at pag-welcome sa inyo. Uy, si Kuya Fred Castro, magandang umaga at Merry Christmas Kuya Fred. Salamat po sa inyong kasama sa inyong pamilya ng mga Castro. Salamat po kay Ronya Logan. Salamat po sa inyo at lahat at Merry Christmas. Happy man. Salamat po sa inyong mga pamilya. Upang maiwaksi ang lupit. Sumba-samba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa hinig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa hilig na hain tanging dalangin Kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan.
katapusan at sa